Hulikam sa Obando, Bulacan ang tangka umanong pagdukot ng itim na van sa isang babae. Hinaharap na ng mga otoridad ang van. Ayon sa mga investigador, tinitingnan nila ito bilang posibleng insidente ng alarm and scandal. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Hating gabi nitong Martes, pauwi galing trabaho ang babaeng ito na mag-isang naglalakad sa barangay Panghulo, Obando, Bulacan. Pero nataranta siya nang bigla raw siyang hintuan ng isang van. Nakatakbo ang babae, agad naman umalis ang van. Napasugod ang mga tanod na nakaposte sa lugar nang marinig ang sigaw ng babae. Hindi malinaw sa kuha ng CCTV kung may plaka ang van, pero sabi ng 21 anyos na babae na eksklusibong humarap sa GMA Integrated News, wala po siyang plaka at all. Then po, nung tatakbo na po sana ako, nakita ko po yung sliding door na parang bubukas na po, ganito na po kasi yung uwang. Then nakita ko na po yung kamay na naka-gloves. Doon na po ako nag-iiyaw na, Papa, Papa. Hinabol po ni Papa ko kasi kala ko po niya maaabutan po niya. Hindi na daw po naabutan ni Papa. Hinala ng babae, tinangka siyang dukutin ng mga sakay ng van. Kung hindi po talaga nila ako dudukutin or what, bakit po sila umistop? At bakit wala pong buwabang tao kung may pakay po sila doon? Bakit nung pagkalingon ko po biglang harurot po sila? Pinablatter na ito sa barangay at nagsumbong sa mga pulis. Sabi ng investigador, hindi ito matuturing sa ngayon na kaso ng abduction kundi posibleng insidente ng alarm and scandal. Hinahanap na nila ang van. Pagka kasi sinabing abduction, sapilitan na siyang isinakay. Yun sa kanya po kasi medyo sa pangyayari, malayo pa. Ngayon pa lang po nangyari. Nagko-conduct po kami ng checkpoint. Doon na rin po nagro-roving yung mga patrol namin. Papuntang Valenzuela ang direksyon noon ng van. Nagbabacktrack po kami ng CCTV hanggang sa Valenzuela po. Ang itim na van may mga marka ng masilya. Kaya iniisa-isa ngayon ng mga pulis ang mga kalapit na talyer dito. Sa mga may nakakakilala po nung sasakyan, maaari lang pong paalam din po sa amin. Mga tao sa amin, concerned, pinagsasabihan na ng mga anak nila na wag nang gagala pagdating ng gabi. Iwasan po natin yung pag-uwi ng medyo alanganing oras sa ating gabi. Tsaka parati pong maging aware. Andito pa rin ng kapulisan para tumulong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nagtaas presyo ang ilang supplier ng itlog, bunsod umano ng pagkonti ng supply nito sa mga farm. Ang tugon ng Philippine Egg Board Association kung may kakulangan nga ba talaga sa supply nito sa pagtutok ni Von Aquino. Kumpara noong nakarang linggo, kumonti raw ang supply ng itlog ng egg dealer na ito sa Blumentritt Market sa Maynila. Nagtaas daw ang supplier nila ng 100 pesos per case ng itlog, kaya nagtaas din sila ng presyo. Ang isang case may 12 tray, kada tray may 30 piraso ng itlog. Kulang daw ang supply. Malalaman namin yan ngayong February kung hindi magbabago. Kasi dapat March yan, mababa uli yan. Magbakasyon. Kung kukumputin ang presyo ng itlog base sa retail price nila, kada tray, lalabas na 6 pesos ang small, 6 pesos and 33 centavos ang medium, 7 pesos ang large at 7 pesos and 33 centavos naman ang extra large. Ang wholesale price ng small egg, 1,800 pesos per case dati, 1,900 pesos na ngayon. Iba-iba rin daw ang price adjustment depende sa farm. Dahil hindi raw ganun karami ang supply kung minsan, naghahati-hati na lang ang ibang dealer sa makukuhang itlog sa farm. Dapat nga ngayon, kung meron silang stock dun, makukuha namin eh. Walang maibigay. Kumbaga naka-reserve kasi dun, Mim. Ang egg dealer naman na si William, wala raw problema sa supply. Okay naman, normal naman ang supply namin sa ngayon. May isang farm, mayroong kulang, mayroon namang iba na nasusustain naman yung kakulangan. Kumbaga sana hindi nagkakasabay-sabay na kulang, hindi naman nagkakasabay na sobra. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na posibleng magkaroon ng paghihigpit ng supply sa itlog sa Abril na pwedeng magdulot ng taas presyo. Noong 2024 daw kasi, may oversupply ng itlog kaya't sumadsad ang farm gate price nito sa 4 na piso kada piraso.
Dahil dito, marami anya ang nalugi kaya't nagkatay ng egg-laying hens para magkapera na nagresulta sa pagbawas sa populasyon ng mga inahin na makakaapekto sa future supply. Pero sabi ng Philippine Egg Board Association, ang projection po natin sa industry ay meron po tayong mas mataas na produksyon ng itlog this year compared sa last year. Wala po tayong nakikitang dahilan para magkaroon ng shortage. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. You do not possess any legal authority to patrol the Philippines Exclusive Economic Zone. Leave the area immediately. Yan po ang naging radio challenge ng Philippine Coast Guard sa China Coast Guard vessel na namata ang iligal na nagpapatrolya sa Zambales. Kanina umaga, binantayan ng BRP Teresa Magbanwa ang mga Pilipinong mangingisdang nasa kanilang patrol area. Namahagi rin ng PCG ng mga food pack para sa mga mangingisda. Patuloy ang pagbabantay ng PCG sa karapatan at kapakanan ng mga mangingisda at ang seguridad ng ating exclusive economic zone. Dream come true para sa isang Pinoy ang makapag-travel around the world for free. Nakapunta pa siya sa South Pole kung saan naka-meet and greet ang mga penguin. Kung paano niya yan na-achieve, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Costa Rica, Peru, Panama Canal at Chile. Ilan lang ang mga bansang ito sa mga napuntahan na ng 43-year-old na si Norwin Batralo. Sa unang dinig, aakalain mong napakamahal siguro ng ginastos niya. Pero ayon kay Norwin, wala siyang ginastos at libre raw niyang nalibot ang mga ito. Wala po kaming expenses doon, wala kaming ginagastos kahit po single cents. So I'm traveling the world for free. Paano kamo? Kwento ni Norwin matapos ang halos 12 taon daw na pagtatrabaho niya sa cruise ship bilang waiter. Inaya raw siya ng isang katrabaho na mag-apply sa isang expedition ship kung saan siya nagtatrabaho with travel on the side. Expedition ship po is not an ordinary cruise ship. We are focused on science, National Geographic, culture, historic. At ang nakamamangha, ilang beses na raw niyang naikutan ang North Pole at South Pole. Paborito nga raw niya ang pagpunta sa Antarctica na matagal na raw niyang pangarap. Marami kasi wildlife, animals at saka mga history na natatago sa Antarctica. At hindi siya basta-basta nararating ng kahit sinong tao because it's very pricey po talaga. At isa sa kanyang core travel memories, ang encounter niya sa mga penguin. Yung pinaka-memorable talaga is yung makita mo mismo yung mating season ng mga penguin, how they live and survive in Antarctica. Paano rin sila umiwas sa mga predator nila. Kitang-kita rin namin yun personally. Marami raw siyang dapat na makita at matutuhan. Kaya sa kanyang work/travel/life, masasabi raw talaga niyang he is living the dream. At nais niyang maging inspirasyon din ng ibang gustong makapag-travel. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ang nakakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Northeast monsoon o ang malamig na amihan ang magdadala ng maulap na panahon sa extreme northern Luzon, particular na sa Batanes. Easterlies naman ay mainit na hangin galing Pasipiko ang nakakaapekto sa Caraga, Davao Region, Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan bukas ang ulan. Diyan po sa Luzon, lalo na sa Kalinga, Cagayan at Aurora. At sa Visayas, may chance din ng mga pag-ulan ng light to heavy rains. Halos buong Mindanao, posibleng ulanin bukas. Asahan naman ang intense rains sa ilang bahagi ng Cagayan de Oro, Siquijor, Davao at Cotabato. Kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa sa mga lugar na yan. Sa Metro Manila, hindi naman inaalis ang posibilidad ng thunderstorms.